Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ating pong pag-uusapan itong pagre-resign ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor. Yan po yan talaga ang trabaho ni Magalong, special advisor ng ICI. Hindi po siya investigador, hindi po siya member, hindi instigator, hindi lahat, kundi special advisor lamang. Ngayon po napag-alaman natin na ito nga si Benjamin Magalong ay humingi ng tawad sa kanyang nasasakupan sa Baguio City. Ito po, panoorin po ninyo. It's never easy. Each day calls us to go public service. Is never easy. Each day calls us to go beyond ourselves, to smile even when we are tired, to give even when we are already stretched thin, to rise above challenges and stand firm for the people who depend on us. Yet, it is always a sacrifice that is filled with a lot of fulfillment. And this is precisely what I'm going through now at present. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. Yon. It's not an easy task, believe me. It's Umamin. very challenging. Diba? Napapabayaan niya ang Baguio City, umamin siya. Kita nyo tapos ngayon sasabihin kaya tinanggal tong kaya nag-resign si Magalong dahil meron daw pong mga nadidiskubre itong si Magalong na makakapag-connect kay PBBM sa flood control project scam, ghost project. Mauugnay daw itong si PBBM, kaya daw planong tanggalin si Magalong, kaya inunahan na ni Magalong ng resignation. Hindi po totoo yan. Ayan, siya mismo nagsabi, busy siya. Sobrang busy niya, napabayaan niya na pagiging mayor. It is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today. And I was expecting, I anticipated that corruption is widespread. But now that I've been going around the country, I've never expected that it is just so deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude is incredible. Corruption, especially in the infrastructure projects or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan naming mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of billions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Nakakalungkot isipin na itong mga taong ito, sinisira nila ang kinabukasan ng ating bansa. Yun. Diba? Kinabukasan, sinisira ng ating bansa. Kamusta po yung tennis court at parking na ginawa po ng Diskaya dyan sa inyong syudad, na hanggang ngayon daw po hindi pa tapos at marami pang hindi natatapos, may mga problema pa at meron silang kailangan bayaran mga liquidated damages, 4.9 million. Alam nyo, sa totoo lang po, nung naitalaga na special advisor ng ICI itong si Magalong, medyo duda na ako. Kasi sabi ko nga, buti sana kung ang Baguio City ay malinis, walang korupsyon na nangyayari. Ang pagkakaalam ko nga, itong si Magalong, nakakasuhan to ng isang konsehal
Diyan po sa kanilang syudad. Di ba? Dapat kapag ikaw magiging special advisor ka, malinis ka. Wala kang kahit anuman lang na issue. Kahit man lang nakasuhan ka, wala ka dapat niyan. Ngayon, parang mali po yata itong si Magalong ng pagkakaintindi sa kung ano ang kanyang trabaho. Kung ano ang kanyang trabaho, kasi parang hindi alam ni Magalong na siya po ay special advisor lamang. Special advisor lang siya, di ba? Yan ang maliwanag na tinukoy ng ating Yusek Claire Castro, tinukoy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, special advisor siya. Pero dito po sa isang interview na to, iba yung kanyang trabaho na sinasabi. Well, what talaga yan alam mo, sa ICI, hindi ako basta-basta pwedeng magsalita. Kasi nasa ICI na ako ngayon, investigator. Ayun. So, ang gagawin namin dyan, kukunin namin yung mga statements dyan. Hanapin namin lahat yung mga ebidensya para bigyan ng linaw kung ano talaga yung circumstances pagdating dyan sa pagkakadawit ng kanyang pangalan. Pero consistent naman yung mga reports na yan, yung mga ibang mga kumpanya na associated sa kanya. Mga Silver Rose, mga RTR, mga Unimac, mga Pagkino. Ayun. Galing mismo sa kanya, investigador na ako ng ICI. Teka po Mayor Benji Magalong, hindi po kayo tinalaga as investigator. Yan yung naging hindi pala conflict of interest to. Confuse of interest. Na-confuse si Mayor Benji. Hindi pala niya alam na siya special advisor lang. Hindi siya investigador. Kasi nung natanong nga siya kung ito bang si Eric Yap ay sangkot sa anomalya, corruption, kwan daw talaga yan, di ba? Meron na nga, kumbaga, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Tapos sabay sinunod niya, hindi daw siya pwedeng magsalita o magbigay ng opinion dahil nga daw siya po ay investigador na. Ulitin natin. Well, what talaga yan alam mo, sa ICI, hindi ako basta-basta pwedeng magsalita. Kasi nasa ICI na ako ngayon, investigator. So, gagawin namin dyan. Mali ang job scope na alam ni Mayor Benji Magalong. Kala ko matalino to. Ba't ganon? Special advisor siya, pero ang alam niya, investigador siya. Wala bang nagsabi dito, teka Mayor, ano po kayo? Special advisor po kayo. Hindi po kayo investigador. Bakit po kayo nag-iimbestiga? So dito, parang yung special advisor, nung sinabing siya special advisor ng ICI, tumanim kagad sa isipan ni Magalong, investigador na ako ng ICI. Okay. Imbestigahan ko lahat yan. Ako ang investigador ng ICI. Nako, confused pala si Mayor Benji Magalong. Alam nyo, hindi natin siya kumbaga pwedeng tawaran as mayor ng Baguio City. Maaring maganda na gagawa niya sa Baguio, pero napabayaan niya nung naging ICI special advisor siya. Ngayon, meron pong mga lumalabas na issue patungkol sa tennis court. Yun nga, natanong ko nga kagad sa sarili ko, bakit tennis court? Hindi lahat ng Pilipino makakapaglaro ng tennis court. Actually, yun ang tennis court sa amin, sa Santa Maria, Bulacan, giniba. Bakit? Kasi pang mayaman lang yun Mayaman lang makakapaglaro ng tennis. Unlike basketball, kahit mahirap ka, bigyan ka lang ng bola ng konsehal o ng mayor o ng kapitan, makakapaglaro ka na ng basketball sa basketball court. Diba? Kaya naisip ko tennis court pang mayaman. Hindi kaya mayroong nag-request kaya Mayor Magalong, "Hoy Mayor, tropa naman tayo naglalaro ka din naman ng tennis baka pwede pagawa ka tennis court."
O ngayon, naisip nila gawa ng parking. Para dun sa ibabaw, lalagyan ng tennis court. Ano, Alex Ayala ba mga nakatira sa Baguio? 'Di ba? Oo nga importante, sport, 'di ba? Sport ang proyekto. Maganda din naman ang larong tennis pero hindi lahat makakapakinabangan 'yan. Kaya nga natanong ko rin, 100 million para sa tennis court at parking. Tapos Diskaya pa nakakuha ng proyekto. Alam natin ang mga Diskaya nagbabayad, nagbibigay sa mga sa mga taga DPWH, mga taga gobyerno, mga taga LGU. Hindi natin alam kung sa governor, sa vice governor, sa congressman, sa mayor, nagbibigay sila in advance pa nga eh. Para sila ang piliin na gumawa ng proyekto. O masasabi ba ni Benji Magalong na malinis ang kanyang syudad? Di ba, alam nyo, tama lang yan, wala na si Magalong dyan sa ICI. Kasi nga po, confuse of interest. Ang intindi niya kapag siya ginawang advisor, taga-imbestiga na siya. Mali po. Sayang nga pa naman ako dito kaya Mayor Magalong dahil nung mga panahon ng Mama Sapano issue, panahon ng yung patungkol sa administrasyon noon ni Gloria, di ba? Talagang ano yan eh. Kung iisipin mo parang magaling talaga. Kaya lang kung ganyan din po na ang intindi niya sa special advisor ay investigator siya, ay may mali. Kaya po tama lamang na nag-resign siya kasi hindi niya pala alam ang job scope niya sa ICI. So yun lang po ang ating niliwanag at ating pinresinta. Yun na mismo kaya Mayor Magalong, siya po ay investigador. Ulitin natin. Namin yung mga statements dyan. Hanapin namin lahat yung mga evidence. Ulitin natin Talaga yan eh. Alam mo, sa ICI, hindi ako basta-basta pwedeng magsalita eh. Kasi nasa ICI na ako ngayon at investigator. So, ang gagawin namin dyan, as investigator, yan lang po ang gusto nating linawin. Hindi ka investigador Mayor Magalong, ikaw ay special advisor at hindi ka ginawang investigator para mapabayaan mo ang iyong syudad, ang Baguio City. So ikaw na mismo nagsabi na papabayaan mo ang pagiging mayor, kaya po napag-isipan na rin ng ating Pangulo na ikaw ay kumbaga ilagay sa ibang pwesto pero inunahan mo ng resignation. So job scope is job scope. Kung ano ang trabaho mo, kapag kunwari katulad ko ako noon, nagtrabaho ko sa SM as janitor, hindi ako pwedeng magtupi ng damit. Kung ako'y taga-tupi ng damit sa SM, hindi ako pwedeng mag-janitor. So ganun lang kasimple yun. So ikaw ay special advisor, hindi ka investigador, pero nag-iimbestiga ka. So doon pa lang may mali na. Ikaw ang mali, Mayor Magalong, wag mo nang siraan ng ICI, wag mo nang siraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wag mo nang sabihin na hindi independent ang ICI dahil sa iyo mismo ang mali ang pagkakaintindi kung ano ang job scope mo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa namang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Ingat po kayong lahat. Babush. Happy weekend. Happy Saturday.